May mga lugar sa mundo na hindi mo lang basta pinupuntahan. You experience them. At isa sa mga lugar na iyon ay ang tahimik na bayan ng Sagada. Isang lugar na nakatago sa kabundukan ng Mountain Province, kung saan ang kalikasan at kultura ay nananatiling buhay. Dito sa Sagada, i-JMJS ko yan! Matapos ang mahabang biyahe sa sigsag na kalsada ng bundok, sa wakas ay dumating din kami sa Sagada. Pagbaba pa lamang namin sa Municipal Hall, ay agad kaming sinalubong ng malamig na hangin at foggy ng paligid. Parang biglang bumagal ang takbo ng oras. Bago magsimula ang adventure, kailangan muna natin pumunta sa tourist registration. Magbabayad tayo ng 100 para sa environmental fee, 50 naman para sa insurance. May maikling orientation din sila dito para alagaan at igalang ang kanilang. Pagkatapos ng registration, naghanap na rin kami ng transient house at nag-arrange na rin ng tour. Dahil 2 days and 1 night lang ang stay namin, kailangan sulitin ang bawat sandali. At take note nga pala, nung pumunta kami ng Sagada ay nag-DIY lang kami. Nag-book kami ng ticket namin papunta at pabalik dun mismo sa may bus station ng Coda Lines. Dito yan sa may Cubao. At yung bahay o yung transient na pinuntahan namin ay on the spot na rin. Sobrang mura lang naman ng kanilang mga transient dito. Nagkakahalaga ng 500 per night. Per head na po yan. At nandito nga tayo sa may Yellow House. Ito yung napili natin transient. At the same time, pwede rin silang magtanggap ng walk-in. Sobrang swerte. At 500 lang siya per night. Per head na po yan. 1 minute lang siya dun sa may nag-arrange ng tour. At 2 minutes lang paakyat doon sa may registration. After namin mag-check-in, dumiretso na kami sa may tour arrangement. Ang pangalan nito ay Sega. So, napaka-accommodating at mabilis yung process. Nagpa-register kami doon para sa aming schedule ng tour. So, dumating kami ng Sagada ng alas 9 ng umaga at meron silang tour ng 2 afternoon hanggang alas 5. Ang bayad dito ay 1,000 pesos for 10 packs. At kung kunti lang kayo as a joiner, maghahati-hati kayo sa 1,000. So, ang next namin na kinuhang package naman ay para sa kinabukasan ng 4:30 hanggang alas 9 ng umaga. Ayun na yung Marlboro Hills. So, ang payment niya is 2,900 kasama na yung car and yung tour guide. And ang pagbabayad ng mga tour is after ng tour ninyo. Okay? So, after ng tour ng lahat-lahat, doon ka lang magbabayad. So, sa registration or sa pagpapabook pa lang ng appointment, hindi ka magbabayad ng any amount. So, yun lang. Ayun lang yung sistema nila. Sobrang napakabilis at napakaganda. Dahil nga nagugutom na nga kami, ayan, dumiretso na nga kami dito sa may Slab House. Malapit lang din sa may pinag-stayan namin. Ang food, grabe, ang sarap. Worth it talaga. Medyo pricey pero the best. At malasa. And after namin kumain dito, meron sila ditong chocolate drinks. Grabe. Tinikman ko, sinubukan ko. So, good naman. Masarap din naman. And after that, nag-prepare na kami. Ikaw na te. Kalimutin ka. Hindi mo parang Miss Melody later on. Pero, muna tayo later. Makakara tayo bakla. Sinabi ko yung support sa iyo. Alright, ang gagawin mo bakla. Baka tayo lumabas. Sayang na sayang talaga. At alas 2 na nga ng hapon, nagsimula ang aming tour kasama ang Sega Guides. Ang unang stop ay ang St. Mary the Virgin Church, isang lumang simbahan na napapalibutan ng pine trees at malamig na hangin. Tahimik na paligid, pero ramdam mo ang lalim ng kasaysayan. Mula doon, naglakad kami papunta sa Sagada Public Cemetery. Next stop natin ay Sagada Public Cemetery. Dito, magbabayad ka ng 30 pesos para sa entrance. At di nyo ba alam na kapag November 1, instead na kandila ang ginagamit, ay ang ginagamit nila ay pangsiga o ang bonfire. Naniniwala kasi sila na ang apoy ang gumagabay sa mga espiritu ng yumao. Bukod dito, kilala naman ang hanging coffin of Sagada. Sinunang paraan ng paglilibing ng kanilang mga ninuno. Sinasabit at nilalagay sa gilid ng bangin o mataas na bato sa bundok. Naniniwala kasi sila na kapag mataas ang kabaong, mas malapit ang kaluluwa sa langit. Isa sa pinaka-interesting na bahagi ng tour ay ang Sagada Coffee Experience. Ipinapakita kung paano ginagawa ang local na kape.
From roasting the beans hanggang sa traditional na paraan ng pagluluto. Simple lang pero authentic. Habang nagpapatuloy ang trail, dumaan kami sa isang maliit na cave passage. Isang paalala na ang Sagada ay hindi lang tungkol sa views, may adventure din sa bawat daan. At sa huling bahagi ng walking tour, sinalubong kami ng malamig at preskong tubig ng Bokong Falls. Sa gitna ng katahimikan ng kagubatan, ang tunog ng bumabagsak na tubig ang nagsisilbing soundtrack ng aming unang araw. Pero ang tunay na magic ng Sagada, nagsisimula bago pa sumikat ang araw. 4:30 AM, madilim pa at ayun na ang araw. Tahimik ang kalsada habang papunta kami sa meeting point para sa sunrise trek. Ang destination namin ang sikat na Marlborough Hills. Habang unti-unting sumisikat ang araw, dahan-dahang lumilitaw ang Sea of Clouds sa pagitan ng mga bundok. Isang tanawin na parang eksena sa pelikula. Peaceful, surreal, at unforgettable. Pagkatapos ng sunrise, tuloy kami sa Echo Valley, isang lambak kung saan maririnig mo bumabalik ang echo ng sarili mong boses. Isang simpleng paalaala kung gaano kalawak ang kalikasan. At bago matapos ang adventure, bumisita kami sa kakaibang trail ng Blue Soil Hills, isang lugar na may bluish na lupa na para bang mundo ng iyong tinatapakan. Sa loob ng 2 days and 1 night, naranasan namin ang lamig ng bundok, ang katahimikan ng kalikasan, at ang mga tanawin na hindi kayang ipaliwanag ng litrato. Because sometimes, the most beautiful place in the world are not once hidden in the mountains. At iyon ang Sagada. Simple, tahimik, pero hindi mo madaling makakalimutan. Nauwi na tula. Salamat Sagada! Mabuhay ka!